Binunyag po ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac na hindi kusang nagbitiw si dating OWA Administrator Arnel Ignacio kundi tinanggal ito sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Cacdac, nasangkot umano si Ignacio sa maanumalyang transaksyon kaugnay ng pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng 14 billion pesos na hindi aprobado ng OWA o OWA Board. Nabili umano ang lupa noong 2023 ngunit lumabas lang ang deed of sale noong 2024. Dahil dito nawalan ng tiwala ang ahensya sa pamumuno ni Ignacio. Naisumiti naman ang ulat kay Pangulong Marcos at inihanda na ang kaukulang kaso. Pinalitan na si Ignacio ni Attorney Patricia Cuanan bilang bagong OWA Administrator. Sa ngayon, wala pang nilalabas na pahayag si Ignacio ukol sa paratang ng Pangulong Marcos. Umabot na po sa 23 oras ang malaking sunog na sumiklab sa isang warehouse ng mga kable at PVC sa Barangay Ginhawa, Tuwi, Batangas nitong Biyernes ng umaga. Ayon po yan sa Bureau of Fire Protection. Ayon sa paunang investigasyon, nagsimula ang apoy bandang alas 9 ng umaga sa loob ng compound at mabilis na kumalat dahil sa malakas na hangin. Nasunog ang hindi pa matukoy na dabi ng fiber optic wires. Dahil sa tindi ng apoy, itinaas ito sa port alarm, kaya't umabot ito sa higit 30 na fire trucks mula sa iba't ibang lugar sa Batangas, Cavite at Metro Manila ang ipinadala. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-apula ng apoy. 2 bahay naman ang nadamay sa naturang sunog. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi at hindi pa tinataya ang halaga ng pinsala. Nagdulot rin po yan ng mahabang traffic at pansamantalang isinarado kahapon ang daanan sa mga motorista. Maging ang mga kable ng kuryente sa poste ay nadamay rin. Pero ayon sa BFP, far under control na ang sunog. Ang may-ari naman ng nasunog na pasilidad ay si Li Huan na kinatawan naman ni Ronilo Limbo, 61 taong gulang, caretaker at residente ng Barangay Ibabaw, Cuenca, Batangas. Patuloy din po tinutulungan ng MDRRMO ang mga apektadong residente. Simula sa susunod na halalan, hindi napapayagan ng COMELEC ang paggamit ng mga pangalan ng party list na hango sa sikat na TV show o mga programang ayuda ng gobyerno. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mas hihigpitan na ang pamantayan sa pagpili ng pangalan upang maiwasan ang pagkalito ng publiko at masigurong tumutugma ang pangalan sa advokasya ng grupo. Ang hakbang ay tugon sa mga reklamong natanggap ng ahensya ukol sa mga party list na gumagamit ng kilalang pangalan ngunit walang kaugnayan sa kanilang isinusulong na layunin. Ipoproklama na ngayong araw ng Sabado ng COMELEC ang 12 nanalong senador matapos ang May 12 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, gaganapin ang proklamasyon alas 3 ng hapon sa Tent City ng Manila Hotel. Bawat miyembro ng COMELEC and BANG ang magbabasa ng Certificate of Proclamation ng mga senador mula ika-12 pwesto pataas. Bawat senador-elect ay ipinayagang magsama ng 10 hanggang 15 bisita at bibigyan ng tig 5 minutong talumpati. Nanguna naman sa listahan si Senador Bongo na may 27.1 million na boto. Sinundan niya ni Bam Aquino, Ronald De La Rosa at Erwin Tulfo. Samantala, inaasahan ding ipoproklama ng COMELEC ang mga nanalong party list groups sa May 19, araw po ng Lunes. Inaabisuhan naman po ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP ang publiko na pansamantalang ititigil ang operasyon ng coin deposit machines sa ilang malls sa Greater Manila area simula Hunyo 17. Huling araw po ng operasyon ang mga ito sa Hunyo 16. Ang hakbang ay bahagi po yan ng pagsusuri ng BSP kung paano mapapahusay ang sirkulasyon ng barya at ang currency exchange services para sa publiko. Muling ilulunsad ang programa matapos ang masusing pag-aaral. Mula nang ilunsad noong June 2023, umabot na sa halos 1.5 billion pesos ang naipong barya sa mga machine. Sa ngayon, maaaring magpapalit ng barya sa mga bangko at piling financial institutions kahit walang bank account. Patuloy naman isinusulong ng BSP ang maayos at episyenteng sirkulasyon ng salapi sa bansa. Pansamantalang nakalaya po sa pamamagitan ng piyansang 100,000 pesos ang 47 anyos na SUV driver na sangkot sa aksidente sa NAIA Terminal 1 noong Mayo 4. Nasawi sa insidente ang isang 5 anyos na bata at 28 anyos na lalaki.
Pinayagan po ng Pasay City Court ang piyansa ng SUV driver na si Leo Gonzales, residente ng Barangay Tayuman sa Lubo, Batangas habang dinidinig ang kasong reckless imprudence resulting in double homicide, serious physical injuries at damage to property. Negatibo ang driver sa droga at alak ayon po yan sa Aviation Police. Samantala, nakatakda naman ang Regiment of Pretrial sa May 27 habang ang unang pagdinig ay itinakda naman sa August 5, 8:30 a.m. sa Pasay City. Isang barbershop ang pinasok ng magnanakaw sa Barangay Kumintang Ilaya, Batangas City bandang alas 9:56 ng gabi noong Miyerkules. Ayon po sa investigasyon ng Batangas City Police Station, pinasok ng hindi pa nakikilalang suspect o mga suspect ang naturang barbershop sa pamamagitan ng pagsira sa pader ng tindahan. Pagkapasok, tinangay ng suspect ang iba't ibang gamit panggupit na tinatayang aabot sa halagang 29,385 pesos. Pati na rin ang cash na 3,900 pesos. Ginamit din umano ng mga suspect ang butas sa pader bilang labasan at mabilis na tumakas sa hindi pa matukoy na direksyon. Kinilala naman ang biktima na si Alan, 55 anyos at residente ng nasambing barangay. Patuloy pa rin po ang isinasagawang investigasyon ng Batangas Police upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at managot sa batas. Naitala naman po ng PBOX ang dalawang volcanic earthquakes sa Bulkang Taal sa Batangas, kabilang po ang isang volcanic tremor na tumagal man ng 2 minuto sa nakalipas na 24 oras at ayon po yan sa latest update ngayong Sabado. Ayon po sa ulat ng PBOX, patuloy din ang paglabas ng asupre o sulfur dioxide na umabot na sa 4,396 na tonelada kada araw nitong Mayo 15. Nakitaan din po ang bulkan na katamtamang pagsingaw ng puting usok na umabot naman sa taas na 1,200 meters at napadpad ito sa timog kanlurang direksyon. Nananatili pa rin po sa alert level 1 ang status ng Bulkang Taal na nangangahulugang ito ay nasa bahagyang aktibidad. Paalala po ng mga otoridad, ipinagbabawal pa rin po ang pagpasok sa permanent danger zone, lalo na sa Taal Volcano Island. Patuloy naman ang paalala sa publiko na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan at ng PBOX. Magdadala po ng pag-ulan ang Intertropical Convergence Zone at easterlies sa ilang bahagi po ng ating bansa ayon po yan sa Pag-asa. Apektado po ang Mindanao, Eastern Visayas at Palawan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at paggidlat, pagkulog. Posible rin po ang flash flood at landslide dahil po yan sa katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan. Samantala, asahan naman po ang maliwalas hanggang maulap na panahon sa natitirang bahagi po ng ating bansa na may panakanakang mga pag-ulan o thunderstorm. Dulot pa rin po yan ang umiiral na easterlies. Samantala, nagbabala rin po ang Pag-asa sa delikadong heat index sa 28 lugar sa ating bansa. Kabilang na po dyan ang San Jose, Occidental Mindoro na may 45 degrees Celsius. Habang 44 degrees Celsius naman sa Infanta, Quezon, Apari, Cagayan, Subic Bay sa Olongapo, Camarines Sur at 43 degrees Celsius naman sa Dagupan, Iloilo, Davao, Zamboanga at iba pa. Pinapayuhan po ang publiko na iwasan munang magbilad sa araw, lalo na sa tanghali uminom ng maraming tubig at magsuot ng proteksyon gaya na lamang ng payong, sombrero o mahabang damit.